Anumang magandang ginagawa natin, damay ang pamilya natin. Anumang pangit ang ginagawa natin, damay ang pamilya natin. Kung pinili mong maging mabuti sa kabila ng mga pangit na nangyayari in your family, blessing yun. Sapagkat tinulungan ka ng Panginoon na mangyari pa rin yung kabutihan ngayon sa kabila ng madilim na kahapon. Merong kamag-anak si Kristo na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. May kamag-anak si Kristo na prostitute. May kamag-anak si Kristo na nakiapid. Di ba't ang Biblia ay inspired by God? Yung raw daw, 3 tiyan. Ibig sabihin, 3 tiyan, 3 ina. Gugustuhin mo ba na ganun ang ninuno mo? Ako gugustuhin ko. Bakit? Kasama kami dun sa pangatlong tiyan Hindi ko alam kung familiar kayo sa mga videos na ito na nauso dati. Nag-viral yung mga katulad nitong videos. Actually, prank video ito ng isang kabataan na sasabihin sa kaniyang magulang, mananawagan sila for scholarship program. At dahil sa sila'y mahirap lamang, papayag yung magulang. Basta sasabihin ng anak, Nay, diyan ka lang. Sumang-ayong ka lang sa mga sasabihin ko. Parang ganyan. Wala lang audio I-describe ko na lamang sa inyo. Magpapakilala siyempre. Yung bata, ako si ganito, ito ang nanay ko, mahirap lang po kami, maliit lang po ang kita ng tatay ko, may sakit pa yung kapatid ko, something like that. Tatango naman ang tatango yung nanay. Pero mapapansin po ninyo, biglang nagbabago yung timpla ng nanay kasi kung ano-ano na yung inventong sasabihin ng anak niya. Hindi niyo po na itatanong, yung nanay ko dating basurera, yung nanay ko dati nagkaroon ng sakit na malala, yung nanay ko dating adik. Hindi lang po nahuhuli ng mga pulis. Ayan, sinampal na yung anak, may mura pa. Ikaw ba naman yung sabihing adik? Ikaw ba naman yung sabihing nagkasakit ng malala? Kahit na hindi totoo yan, mabubuisit ka. Granted, kung tayo humihingi ng tulong, sasabihin ba natin ang baho ng pamilya natin? I don't think so. Sabihin man natin, palagay ko, isusugarcoat natin. Hindi natin sasabihin, adik po yung tatay ko Baka sabihin natin, nakagamit po ng droga yung tatay ko. Hindi natin sasabihin, yung tatay ko po maraming babae, marami pong naging pamilya, pinabayaan kami, makatipas sa gabi. Hindi mo sasabihin, naging hindi po tapat yung tatay ko. Something like that. Hindi mo diretsyong sasabihin, kasi kahihiyan mo yon, kahihiyan ng pamilya nyo yun. Nangihingi ka pa ng tulong sa gayon. Papaano kung hindi ka pa nangihingi ng tulong? Papaano kung sikat ka pa? People look up to you. Papaano kung may sinabi ka pa? Papaano kung maganda pa ang katatayuan mo sa buhay? Siyempre, mas lalong ayaw mo na malaman ng iba ang mga negatibong bagay tungkol sa iyong pamilya. Tingnan niyo po, for example, yung mga artista. All the while, akala mo binata, akala mo dalaga. Biglang may anak na pala. Paano mo hindi nalaman? Tinatago nila. Meron naman tayong mga kakilala, sigurado natin, dalaga. Dalaga naman talaga. Bigla nilang mawawala sa limelight. Hindi mo alam kung saan napunta, kung napano na. Sa 2 taon, mawawala. Bigla na lang susulpot na walang nangyari. Hanggang sa mababalitaan mo later on, kaya pala nawala ng 1-2 taon, nabuntis na pala, nakapanganak na pala, yung anak malaki na. Diba? Why do we do something like this? Why do we sanitize our lives of unpleasant, undesirable, embarrassing details? Why? For self-image. Ayaw nating mabatikan ang ating imahe. Kaya kung minsan, and unfortunately, na isasakripisyo, nakakahiya natin, even our own family. Hindi ganyan si Jesus. Sa puntong ito ng Ebanghelyong narinig po ninyo, sikat na si Jesus. Tinitingala na siya ng mga tao, sinusundan siya saan man siya magpunta. Iginagalang na siya. Mas lalo pa siyang iginagalang kaysa sa mga Pariseo at Eskriba. Pero pansinin po ninyo kung papaano niya ginustong patuloy na makilala ng mga tao. Anak ng karpintero. In fact, sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, tatawagin siyang
ang karpintero. Father, ano ba naman ang masama sa pagiging anak ng karpintero o pagiging karpintero? Wala. Dangan nga lang. Tingnan po ninyo kung paano ito ginagamit kay Kristo ng mga tao. Pejorative, panlalait, pailalim. Hindi ba't yan ay anak ng karpintero? Hindi ba't karpintero lang yan? Iyon, yung paggamit ng pagkakakilanlang ito kay Kristo ng mga tao. Pero anong disposisyon ni Kristo? Ikinakahiya ba niya ito? Sigurado ko sa isip at sa puso niya, kapag naririnig niya at nararamdaman niyang yun ang tawag sa kanya, sinasabi niyang diretso sa puso at sa isip niya, no ngayon, kung karpintero ang tatay ko, kung karpintero ako, proud ako. Actually, tip lang ito ng iceberg. Hinggil sa pamilya ni Kristo. Ayan, magpapasko na naman. Malamang sa marinig na naman natin yung kanyang talaang kanan. Ama ni ganito, ama ni ganon, ama ni ganito, ama ni ganon. Natatandaan ninyo? O diba, madalas ang sinasabing sermon ng mga pari tungkol dito, hindi perpekto yung lahing pinagmula ni Kristo. Merong kamag-anak si Kristo na dayuhan, na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. May kamag-anak si Kristo na prostitute. May kamag-anak si Kristo na nakiapid. Di ba't ang Biblia ay inspired by God? Kung ikinahihiya ng Diyos yan, malamang sinabi ng Diyos sa Ebanghelista, ay yung talaang kanan ko'y bawasan mo. Ayoko ng mga taong itaw, sablay, nakakahiya. Malalaman tuloy later on ng mga taga San Jose del Monte. Meron pala akong kalahing ganong. Hindi ganon ang Panginoon. Sulat mo lahat yan sapagkat hindi niya ikinahihiya ang pamilya o lahi na kanyang pinagmulan. Ganon sana. Ganon din sana sa atin. Sapagkat tandaan natin, hindi man perpekto ang family natin, ang pamilya ay blessing. Unang-una, sino ba ang nagbigay sa atin ng ating pamilya? Tayo ba pumili ng ating pamilya? Ikaw ba ang pumili ng anak mo? Ikaw ba ang pumili ng mga magulang mo? Ikaw ba ang pumili ng magiging kapatid mo? Ni hindi ikaw ang pumili sa asawa mo? Oo. O nakailang boyfriend ka bago siya? Nakailang girlfriend ka bago siya? Merong naging seryoso ka talaga? Bakit siya? May nakita ka sa kanya na hindi mo nakita sa iba. Iba yung pakiramdam mo sa kanya. Bakit nga siya? Tanungin kita ngayon. Sagot mo sigurado, ewan ko ba? O, diba? Kung bakit ganon? Kasi nagmamahalan kayo. At least noon, ang pagmamahal ay Panginoon. God is love. So siya ang dahilan kung bakit nagkatagpo kayo at naging mag-asawa. Siya ang pumili sa inyo para sa isa't isa. Ang Diyos ay mabuti. At ano ba ang galing sa Diyos? Blessing. Kung ang pamilya natin ay galing sa Diyos, family is blessing. Kahit pa may mga nangyaring hindi maganda, sigurado naman ako, hindi yan ang layunin ng Diyos kung bakit ibinigay sa iyo ang kanyang pamilya. Yung pagluloko ng asawa mo, walang kinalaman ng Diyos doon. Sa pagiging black sheep sa tingin mo ng anak mo ngayon, walang kinalaman ng Diyos doon. Sa pagiging swapang o manhid ng kapatid mo, walang kinalaman ng Diyos doon. Hindi yan ang kanyang original na plano. Ang kanyang original na plano ay maganda. Kaya nga, pagpapala ang pamilya. Father, ganun na nga ang nangyari. So, ang pamilya ay blessing pa ba? Yes! Sapagkat kahit naman nagbago ang asawa mo, kahit papaano may pinagsamahan kayo, may naging bunga ang pagkasama ninyo, hindi ba blessing yon? Kahit naman naging ganyan ng anak mo, kaya nga hindi nag-give up sa kanya, hindi naman siya dating ganyan, na-impluensyahan lang. May mga memorya ka pa rin ng anak mo na maganda ang inyong pagkasama. Katulad din ng memorya mo kahit papaano na may pinagsamahan kayo ng kapatid nyo. Ibig sabihin, hindi man natupad yung kaganapan ng magandang plano ng Diyos para sa iyo as regards yung pamilya mo, may natupad na mga magagandang plano o blessing kahit papaano. Kahit may mga pangit na nangyari, hindi mo po pwedeng itanggi. Ikaw ay mas matured ngayon. Ikaw ay mas matatag ngayon. Ikaw ay mas napalapit sa Panginoon. Ikaw ay mas nagkaisip ngayon.
ikaw ay mas naging tagal sa panahon ngayon. Dahil yung mga problemang ibinigay ng asawa mo, kung meron man, yung anak mo, yung magulang mo, nakatulong sa iyo kung bakit ganyan ka katatag ngayon. Nandiyan yung mga kaibigan namin, kamag-anak sa San Miguel, Manikis family, Castañeda family. Ang sabi nung nanay ko, tatay ko, yung mga lolo ko daw, yung chick boy, yung raura daw, 3 tiyan. Ibig sabihin, 3 tiyan, 3 ina. Oh, gugustuhin mo ba na ganun ang ninuno mo? Ako gugustuhin ko. Bakit? Ikasama kami dun sa pangatlong tiyan eh. Di ba? Kung hindi naging chick boy, wala ako. Hindi ko naman sinasabing okay lang yung ganon. But Romans 8:28 will tell us, all things work together for the good of those who love Him. Kayang gumawa ng Diyos ng mabuti. Kahit ang mga nauna ay hindi magagandang pangyayari. Kung pinili mong maging mabuti sa kabila ng mga pangit na nangyayari in your family, blessing yun. Sapagkat tinulungan ka ng Panginoon na mangyari pa rin yung kabutihan ngayon sa kabila ng madilim na kahapon. Ngayon, kung almost perfect naman yung pamilya mo, if this homily doesn't make some sense with you, hindi ganyan yung asawa ko, hindi ganyan yung anak ko, congratulations! At least kahit papaano, maayos-ayos yung buhay mo, magaan-gaan ang buhay mo. Father, hindi rin. May problema pa rin sa negosyo, may problema pa rin sa trabaho, may sakit pa rin ako. Talaga namang hindi mawawala ang problema. Ang importante, ang edge mo, hindi mo problema ang asawa mo, ang anak mo, ang kapatid mo, ang magulang mo. Sapagkat mas matindi yan, kung meron ka ng mga problemang ganyan, niloko ka pa ng asawa mo, pasaway pa yung anak mo, wala pang pakialam sa'yo yung kapatid mo, sakit ang ulo pa yung kapatid mo, may resident evil ka pa sa bahay mo, sa katauhan ng biyanan mo. Abay, mas mahirap yung kaya magpasalamat ka sa Panginoon sapagkat kung ang pamilya mo ay maayos naman, mas nakakaya mo, mas nagiging magaan ang buhay mo. Tingnan po ninyo yung mga may kapansanan. Limbawa, walang mga paa. Makikita mo, hahanga ka, ma-inspire ka. Nakalalakad pa rin. Nakakapunta pa rin saan niya man gustong maibigan. Parang normal, parang buo pa rin. Diba? Nakakahanga. Pero, pinaprioritize pa rin natin. Tinutulungan pa rin natin. Sa pila, inuuna pa rin natin. Bakit? Naawa ka pa rin. Kasi alam mo, kahit parang kinakaya naman niya talaga, mas hirap pa rin siya. Kung sana buo siya, mas magaan ang buhay niya. Mas marami siyang mararating. Mas marami siyang magagawa. Ganon din ang taong may problema sa asawa, sa anak, sa kapatid, sa magulang. Makikita mo, nakaka-inspire. Despite what's happening in her life, nakakalaban pa rin sa buhay. Nakakatawa pa rin kahit papaano. Sasabihin mo nga sa kanya, sister, brother, kung ako nasa kalagayan, hindi ko yata kaya ginawa. Nakakahanga, nakaka-inspire. Pero may kurot pa rin sa puso mo, naawa ka pa rin sa kanya kasi alam mo, kung wala lang siyang problema sa pamilya, mas marami siyang makakaya. Mas masaya sana ang buhay niya. Mas marami siya sanang nagagawa para sa kaniyang pamilya. Ganon ang impact mo, ang impact ko sa ating pamilya. Pwede nating pagaanin, pwede nating pagbigatin ang buhay ng pamilya natin. Depende sa kung ano ang ginagawa natin. Huwag mong sasabihin yung, ay, akong gumawa ng problema, ako nang bahala, hindi ko na sila gagambalain. Naku, hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Natatandaan niyo si Zaccheo? Si Zaccheo, kinausap ni Kristo. Nang magbago si Zaccheo, sabi ni Kristo kay Zaccheo, Zaccheo, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayan mo, ibig sabihin sa pamilya mo. Abay, ang magkausap lang silang dalawa. Dapat sana sinabi ni Kristo, Zaccheo, inililigtas kita. Hindi Ang sabi ni Kristo kay Zaccheo, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa pamilya mo. Lesson, anumang magandang ginagawa natin, damay ang pamilya natin. Anumang pangit ang ginagawa natin, damay ang pamilya natin. Tama namang kahit na may mga pangit na nangyari, sa tulong ng Diyos, pwede pa rin may magandang mangyari sa huli. Tama yun. Pero bakit kailangan bang may pangit na mangyari? Kung po pwede ka namang
bilang asawa, bilang anak, bilang magulang, magpakabuti. Bakit pa manggagaling sa hindi magandang pangyayari yung mabuti kung pwedeng galing na agad ito sa pagiging mabuting asawa mo, mabuting anak mo, mabuting kapatid mo? Ba't mo pahihirapan ang mga mahal mo mag-struggle, maging ang Diyos na i-convert yung kasalanan, perwisyong ibibigay mo para magdulot ng maganda later on sa pamilya mo? Bakit pa daraan sa prosesong ganon? Kung pwede namang magsimula na agad sa mabuti, para maraming mas mangyaring mabuti. The world has enough problems to give our family. Kang mag-alala. Sabi ko nga, kahit almost perfect yung pamilya, magkakaproblema pa rin tayo habang nabubuhay tayo. Pero wag manggagaling sana yung problema sa iyo. Kasi ang problemang galing sa iyo, ang problemang galing sa pamilya, malampasan man ng pamilya mo, mag-iiwan ng sakit, ng sugat, ng pangit na alala sa pamilya. Fulfilled na yung buhay, nakaraos na kahit paano, mayaman na yung anak mo, pero may tampo pa rin sa'yo. May mga regrets pa rin, may kurot pa rin sa puso ng pamilya natin. Ito sana ang ating makita ha, at i-avoid natin. Mainam yung kahit nasa kabilang buhay tayo, kapag inaalala tayo ng pamilya natin, they will always be grateful. Sapagkat tayo ang malinaw na patunay that family is indeed a blessing. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, may mga Parisayong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tumugon siya, anong utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa, matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lahat, lalaki at babae. At dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa, siya'y nangangalo niya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalo niya rin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon sa aking homilya, hayaan niyong ang pagnilaya natin ay ang ganda ng pag-aasawa. The beauty of marriage. Pwede niyong isipin, Father, anong karapatan mong magsalita tungkol sa pag-aasawa ay wala ka namang asawa? alam niyo, isa sa mga dahilan kung bakit hindi ako nag-asawa ay sapagkat marami na akong nalalaman tungkol sa buhay may asawa. At marami doon hindi maganda. Joke lang, marami doon maganda. Besides, hindi mo kinakailangang ilagay ang iyong kamay sa apoy para malaman mong mainit. Sapat na yung karanasan ng iba. So sapat na yung karanasan ng iba para ma-convince ako na ang marriage ay totoong maganda. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi ang karanasan ng tao, kundi kung anong sinasabi ng banal na kasulatan ng Diyos tungkol dito. Sapagkat sa karanasan ng tao, pwedeng magkaiba-iba tayo. May mga masasaya dyan, May mga bitter dyan tungkol sa marriage. pero sa salita ng Diyos, magkakapare-pareho. Maliwanag sa aklat ng Genesis kung paano nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Pansinin po ninyo ha, sa bawat paglikha ng Diyos, simula pa noong unang araw, when God created light,
Ang sinasabi doon, He saw, it was good. On the second day, when God created the dome, which He later called sky, sinasabi doon, it was good. Sa pangatlong araw, when God created the sea and the earth, sinasabi doon, and God saw, they were good. It was good. Sa pang-apat na araw, nilikha ng Diyos ang animals. Sa himpapawid, on the ground, sa dagat, and God saw, they were good. Laging ganon. It was good. God saw, it was good. Pero pagdating sa huli, nang likhain niya ang tao sa isang account ng creation story, magkasabay, lalaki at babae, na iba ang sinabi. Hindi na sasabihin doon, and God saw, it was good. Ang sasabihin doon, and God saw, it was very good. Imagine that. Umisip po kayo ng napakagandang tanawin. Kahit hindi nyo pa napupuntahan, isip. Isip! Pag samasamahin natin ang lahat ng ating magandang naisip, ano man ang magandang tanawing yan, kulang na kulang yan. Para lang yung isang mansyong malaki na kulang kung wala dyan ang tao, si Eva at si Adan. Yun ang mas nagpapaganda dyan. Minsan ay narinig kong sinabi, man is the crowning glory of all His creation. Ang tao daw ang nagpaganda. Ganun lang pwede natin sabihin doon. Sa lahat ng mga nilikha niya. Pero, better put it this way. Ang pagsasama ng tao, Eva, Adan, ang pagkasama, ipush na natin, ng pamilya, ang siyang mas nagpaganda pa sa lahat ng nilikha niya. Yan actually yung sinusudlungan ng other creation story sa first reading na ating napakinggan. Hindi kinokontradict yung napag-usapan na natin kanina, kino-quote natin sa Biblia, kundi mas sinusuportahan pa. Ang sinasabi sa ating first reading, basically ay, nang lighain ng Diyos si Adan. Of course, it was good. God saw it was good. Pero, mapapansin natin, it wasn't good enough. Kasi kahit lahat ay nandyan na para sana kay Adan, meron pa rin siyang hinahanap, meron pa rin siyang kulang. And it was only when God created Eve out of Adam's ribs, doon lamang mas naging fulfilled. And God saw it was very good. Naisip ko lang, kaya siguro, kapag ang mag-asawa ay nagmamahalan solidly talaga, kuminsan kapag nauna yung isa, sumusunod din yung naiwang asawa. Lalong-lalo na kung hindi makararamdam ng isang solid na suporta mula sa mga taong nakapaligid sa kanila, madalas ganon. Kasi kahit sabihin mo pa na meron ka pa namang pera, malusog ka pa, nandyan pa ang iyong mga anak. Lalo pat kung ang mga anak ay wala namang masyadong amor sa naiwang magulang, bibigay eh. Kasi po pwede natin sabihin, lalo na kung nagmamahalan talaga sila, ang mundo niya ay nag-iba na. Needless to say, umangit na. Sapagkat para sa kanya, ang nagpapaganda ng mundo niya ay ang kanyang asawang namayapa na. Mahirap yon, masakit kung minsan yon, pero sa kabilang banda, pwede mong paghugutan ng inspirasyon. Kasi pwede mong sabihin, nagmamahalan kasi talaga. Ayaw nilang magkahiwalay sila. Di ba kahit papaano, maganda? Kahit papaano, inspiring, di ba? Kesa naman kamamatay pa lang ng isa, isang araw lang, yung isa nagtitiktok na. Isang araw lang papangluksa na. Maganda? Hindi. Pangit yun, di ba? Ang maganda yung sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng aking buhay. Ngayon at kailanman, yun ang maganda. Lalong-lalo na kung tototohanin talaga. O sige, sipin nyo, pansinin po ninyo yung mga mag-asawang nagmamahalan talaga. Sipin po ninyo. Tingnan nyo, maganda. Yung pamilyang may mga magulang na nagmamahalan talaga. Tingnan nyo yung mga anak. Maganda. Yung pamilya sa kabuuan,
yung pakikipagkapwa nila, yung takbo ng buhay nila. Hindi lang yung itsura maganda ha. Pag sinabing maganda, ang tinutukoy ko, yung disposisyon nila. Ano man ang kanilang maging problema, maganda. Kaya imagine, kung bawat mag-asawa sa lipunan ay totoong magmamahalan, wagas kailanman. Imagine kung ano ang mangyayari sa ating kapaligiran. Nakakahawa yan eh. Hindi nga ba't sinasabing the family is the basic unit of every society? Kaya nga may mga problema tayo sa lipunan, uugatin mo yan sa pamilya na pinasimunuan ng magulang na dysfunctional. Pero kapag ang mag-asawa ay totoong nagmamahalan, ay, sigurado ko, malaki ang magiging epekto sa kapaligiran niya. Example, hindi ko alam kung nabalitaan nyo kamakailan, ako nakita ko lang sa FB, yung istorya ni Mrs. na pumunta ng Amerika para dalawin ang kanyang pamilya. Siyempre, pagbalik dito sa Pilipinas, quarantine siya for 10 days. For 10 days, dinadalaw siya ng mister niya walang mintes. Kahit pa yung work ni mister ay out of way dun sa hotel kung saan nag-stay si Mrs., kinakailangan pa ni mister na gumising araw-araw ng napakaaga para lamang masilayan si Mrs. kahit sa bintana lang ng hotel, ha? At nung ika-9 na araw, tumapat ng anniversary nila. Kaya nagulat si Mrs. Bumalik si Mr. Hating gabi. May flowers para sa kanya. Dagdag pa ni Mrs. sa interview, hindi nga talaga siya nagbago. Dati na, ganyan na siya ka-sweet sa akin. Kahit 9 years na kami, at kahit 3 na ang anak namin. O diba? Ang ganda. Kaya nga yung title ng balita, bold letters, Sana All. Mapapasana all ka talaga. Ako nga napasana all eh. Sana all. Mapapasana all ka kasi nakita mo maganda. Nakakahawa. Isipin po ninyo ang konteksto, pandemya eh. Pero nakalimutan natin, pandemya ngayon. Dahil sa magandang inspirasyon na naipakita ng nagmamahalang couple na yon. That's it. Ang pag-aasawa, ang kasal, sa totoo lang maganda. Nakapagpapaganda. Pinapapangit lang natin, basically, sa pag-iisip, na ang kasal ay papel lang. Pangkaraniwang kasunduan lang. Well, kung ito ay kasunduan lang ng tao sa tao, halimbawa, ikaw may kontrata ka sa isang tao, sa isang kumpanya, sa grupo ng tao. The moment na i-disobey niya, hindi niya i-honor yung napagkasunduan nyo, iskap mo yung papel, punitin mo. Yun ang kasunduan ng tao sa tao. Pero hindi ganyan ang kasal. Hindi ito sa pagitan lang ng tao, ng dalawang taong ikinakasal. Maliwanag ang sinasabi sa Bible. Hindi ito gawa-gawa ng simbahan. Ang sinabi dito, ano? Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalayin ng tao. Ibig sabihin, hindi lang yung dalawang tao ang involved. Kasama ang Diyos dito. In fact, ang Diyos ang siyang nagpag-iisa sa dalawa. Kung paano ang 1 plus 1, imposibleng maging equals 1. Napag-iisa ng Diyos ang dalawa. Siya ang nagpag-ugnay sa kanila. At kung siya ang nagpag-isa sa kanila, wala kang karapatan o ang sino man, wala tayong kapangyarihan na buwagin yan at pakialaman yan. Kaya, i-hold natin bilang totoo talaga yan. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalay ng tao. Nanonood kayo ng Squid Game? Ba't ako gumaganyan? Kasi napapansin ko yung reaksyon nyo kahit naka-face mask kayo. Yung ibang reaksyon, ganyan ng mata, oh. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalay ng tao. Para bang ang iniisip nyo ganito, wala na talaga akong choice kundi ang lasunin siya mamaya para ako'y makalaya. Yan tayo eh. Yan yung mga ekspresyon ng mga, sorry bitter. Pangit ang karanasan sa pag-aasawa. Pero, eto,
Ang ganda ng mata mo, ang ganda ng mata mo, ang ganda ng mata mo. Ikaw yung may magandang karanasan sa pag-aasawa. At alam mo yung sinasabi ko. Nasa pag-aasawa, hindi lang kayong dalawa, kasama siya. Kaya nga lahat ng problema inyong nakaya at patuloy na kinakaya kasi hindi lang kayong dalawa, kasama siya. Kasi kung kayo lang dalawa, hindi niyo talaga makakaya. Napapansin ko para lang mas maging malinaw yung punto. Pag may kinakasal ako, may mga pagkakataon, yung lalaki, habang sinasabi niyo dun sa babae, kailanman hindi kita pagtataksilan. Kuminsan nauutal. Oo, nasa samid. Kailanman hindi kita... o kaya nabibingi, ano nga yung padat? Totoo. Kuminsan, kahit masabi ng diretsyo, kailanman hindi kita magtataksilan. Ang galing. Sa abay, may sisigaw. Woo! Ayaw man yung mga... Ito hindi ko gawa-gawa. Kahit yung sinabi ko, hindi ko gawa-gawa yan. Nangyayari yon. Kamakailan, baka nga nanonood sila. Sorry may kinasal kami dyan. Alam naman nila ito, tawa kami ng tawa. Ganyan ang weather Ganyan ang panahon. Habang sinasabi ni lalaki dun sa babae, kailanman hindi kita pagtataksilan. Kumulog, kumidlat. Totoo. Tapos si babae, nung yung part na niya ang sinasabi niya, umulan naman ng malakas. Shhh! Ay, ano to? Buti nga hindi pa ako pwede magsalita. Kasi kung makapagsasalita ako, baka may mapahiya. Ibig kong sabihin ganito, hindi niyo ba napapansin? Ito, napapansin ko, dami kong kinasal lang ganito. Habang lumalakad yung babae sa aisle, si lalaki, ganyan, umiiyak. Di ba? Kaya ang nangyayari, parang nag-expect na kayo. Habang lumalakad yung babae sa aisle, tinitingnan nyo, titingin kayo sa lalaki. So yung lalaki parang nape-pressure, iyak ba ako? Iyak. Kung bakit gusto ko magsalita, parang gusto kong sabihin ganito, umiiyak ka ngayon? Siya naman ang paiiyakin mo pagdating ng panahon. O, di ba? Tawa ng tawa mga bitter. Kampi-kampi na. Seriously, let me end by saying this. Ang tindi nung pangako, kailanman, not even once, kailanman, hindi kita pagtataksilan. Lalaki, kaya mo yon? Come on. Kahit isang beses, hindi ka titingin dun sa babae? Ako nga, kung minsan tumitingin, ikaw pa. Ay, ba't ko ba nasabi yon? Ano? Kaya mo kahit minsan hindi? O babae? Kahit minsan, in any forms of unfaithfulness, hindi mo magagawa kahit sa isip at sa puso mo? Kahit minsan, come on, wag tayo maglokohan. Wag! Alam mo, alam ko, hindi nyo kaya. Kaya nga kayo, nagpapakasal sa Diyos, naghahawakan kayo ng kamay ng mahal ninyo, kasi sinasabi nyo sa Panginoon, Lord, gagawin namin ang lahat, magpapakabuti kami, iwas kami sa tukso, iwas sa bisyo, lahat gagawin namin. Pero kulang ito. Kailangan namin ng tulong mo. Yun ang ganda ng kasal. Humihingi tayo ng tulong sa Kanya kasi alam mo, sa sarili mo, hindi nyo kaya. Tama. May mga kinakasal sa simbahan na naghihiwalay, pero walang kinalaman ng Diyos dyan. Sapat ang grasya ng Diyos. Kung hindi pa kayo kasal dalawa, ikakasal ko kayo. Kahit konti lang tayo, kahit hindi pa kayo mag-donate. Pagkatapos nun, uwi na lang, wala nang handa. Simpleng kasal. Pero sinasabi ko sa inyo, kung ganyan lang ang kasal ninyo, kahit gaano kasimple yan, yan din ang grasyang tinatanggap ng mga bonggang-bonggang kinakasal. Pare-pareho ng grasya nasa sa tao lang talaga. Walang kinalaman ng Diyos sa pagluluko ng asawa mo. Walang kinalaman ng Diyos doon. Ang kagandahan ng kasal ay nakasalalay sa Diyos. Mas pinagaganda lang kung nakikikooperate ang tao. So pwede ba, wag nating gawing pangit ang kasal na sa totoo lang ay maganda. At wag nating pilit na gawing maganda, ang pangit talaga, ang diborsyo. Okay, pwede mo sabihin, Father, mas maganda ang kalagayan ko ngayon kaysa sa dating asawa ko noon.
Kasi ang naisip mo yung pagluloko niya. Kung paano hindi nag-work yung relasyon yung dalawa. Paano kung nag-work? Paano kung hindi siya nagloko? Paano kung everything went on very smooth? Kaya hindi mo pwedeng ikumpara. At hindi lahat ng nakikipaghiwalay, nagiging maganda rin ang buhay tulad mo. At paano na-consider mo rin ba ang naging kalagayan ng mga anak mo? O magiging kalagayan ng ibang mga anak ng maghihiwalay ding mga magulang? Come on, marami yan. Sudlong-sudlong yan. Kaya please, hindi ka naman kinokondem ng Diyos. Kahit mamatay ka na hindi ka kasal sa iyong kinakasama, basta't ikay naging mabuting tao talaga, I don't think na ikokondem ka ng Diyos. Pero, huwag mong papakailaman ang kanyang utos. Ibang usapan yon. Heaven and earth will pass away, but not my words, not His rules. It will always stand. Besides, mahirap yung madali nga yung batas ng tao. Madaling sundin, pero madali ring abusuhin. Hindi natin alam kung saan tayo pupulutin. Mainam nang sumunod ka sa utos ng Diyos. Alam mo, sigurado ka, mahirap man, pipilitin kong sundin. Alam niyang makabubuti para sa amin. Kung mag-fail man along the way, siya pa rin naman ang asahan kong kakalinga sa akin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang na ito. Maganda ang kasal, wag na wag nating papangitin anuman ang maging karanasan natin. Kasalanan man natin o kasalanan ng mga taong inaasahan nating tunay na magmamahal sa atin. Lagay natin. We the averages, but we the online. It's standing up on blue outside Inga. It's a takeover and I'm green. I'm in the quiet. I'm sky. She's but to God is by over. Look, oh, show was better and break the run. So go there, be sure. Into the time, but so bright and wide we go. We're big, white, we fight. Where we bring it on, yeah. Since that falls, I was supposed to aspect. We take it for listen. Just to great melodies, right? We rise up, we all calling. It's just day of people. We what I'm meeting with that and bouncing. It's baby, feeling. I'll pass it, with love and horizon. We the averages, but we the online. It's a standing up on blue outside Inga. It's a takeover and I'm green. I'm in the quiet. I'm sky. She's but to God is by over. Look, oh, show was better and break the run. So go there, be sure. It's a time, but so bright and wide we go. We're big, white, we fight. Where we bring it on, yeah. Meron isang pamilya na kaibigan ko, gustong-gusto kong kasama. Kasi, ang saya, feel na feel ko yung pagmamahala nila. Yung mag-asawa parang kapatid lang ng mga anak nila, pero nandun pa rin yung respeto sa isa't isa. Natutuwa obviously yung mag-asawa sa pagmamahala ng mga anak nila. At dun sa sweetness naman ng mag-asawa, natutuwa yung mga anak nila. Naku, paano ko ba di-describe? O sige, ganito. Hindi ako naiinggit sa mga mag-asawa. Hindi talaga. Hindi ako naiinggit sa mga may mga anak. Hindi talaga. Pero kapag kasama ko tong pamilyang ito, ako'y napapa, sana all talaga. O kaya nasasabi ko kay Lord, bigay naman. Hindi totoo. Ganon yung feeling ko kapag
Parang gusto ko na nga kantahin sa kanila yung kanta ni Daniel Padilla, nasa iyo na ang lahat. Because true enough, kapag ganyan klase ang pamilya na meron ka, ano pa ba ang iyong mahihiling pa? Hindi ka labis ang sabihin, ang experience ng ganyang klaseng pamilya na magkasama, nagmamahalang talaga sa hirap at sa ginhawa, kahit ano pa, ay po pwedeng maging experience ng Diyos o ng langit ng talaga. A truly happy and united family is like a foretaste of heaven. It's like an earlier heaven. It shines more brightly than more than any of this world's choices and finest blessings. Kaya nga, maamin kayo, ano bang una sa mga dasal ninyo? In fact, kahit mag-survey ko sa buong mundo, sinisigurado ko, ipupuputol ko mga daliri ko, mga kamay ko, mga paa ko, kapag hindi mauuna sa listahan ng mga ipinapanalangin ng lahat ng tao, ang pamilya. Yan ang dahilan kung bakit ka narito eh. Yan ang dahilan kung bakit ka nagdarasal ng kabuhayan. Yan ang nagdarasal ka ng kalusugan. Ano dahilan? Pamilya. Yan ang punagtulo ng lahat. Bukod sa Diyos, sa pamilya ka humuhugot ng lakas talaga. Yan ang dahilan kung bakit nagsasakripisyo ka. Yan ang dahilan kung bakit nagdarasal ka. Kasi alam mong, bukod sa Diyos, kapag united ang iyong pamilya, lahat ay iyong makakaya. Ang sabi ni St. Paul, if God is with us, who can be against us? Ipaparaphrase ko, iugnay ko sa punto ko. If our family is united, like God in the Trinity, it can stand against all odds. Patotoo lang. Pero hindi basta united ha, okay na. Tandaan natin, hindi basta united ang Trinity. They are united in love. Sapagkat ang pagsasama-sama o pagkakaisa pa nga na walang pagmamahalan na malasakit sa isa't isa, mabuhay yan, weak yan, mabubuwag at mabubuwag yan. O diba? Sa mga fans, katulad ko ng Razorheads, o diba medyo nalungkot tayo nang sabihin ni Ellie Buendia patungkol sa dating banda niya, we were never friends. That's why we broke up. We were not like Itchy Worms. We are not like parokya ni Edgar. Talagang sila magkakaibigan, magkakabarkada, kaya hanggang ngayon magkasama sila. Hindi kanugmig ganon. You see, meron silang pagkakaisa. Maganda yung working relationship nila, pero hindi lumalim ang ugnayan nila. Kaya na-disband sila. So don't forget that element of love. Sapagkat yan ang magsesement, magpapatibay sa bawat pagkakaisa. Dapat laging may ganyan. Dapat ninonorish yan. Sa anumang samahan, lalong-lalo na sa pamilya, dapat inaalagaan yan. Dapat laging pinupunan yan. Parang ganito lang yan. Let me give you an analogy. Ito, isip ko ito. Imagine, itong pitchel na ito, punong-puno ng laman. Ito ang dapat na amount ng pagmamahal na meron tayo. Meron ng inyong pamilya, araw-araw. Dapat puno yan. Dapat laging pinupunan yan, araw-araw. Bakit? Kasi araw-araw nababawasan yan. Problema sa pamilya, nababawasan yan. Problema yung dalawang mag-asawa, nababawasan. Nagtampo ang anak mo sa'yo, nabawasan. Nagkagalit ang magkakapatid, nabawasan. Meron kayong naging problema sa negosyo, sa pag-aaral, nabawasan. Diyan ka humuhugot ng inspirasyon. So dapat laging puno yan. And each one in the family, may allotted na portion para punuin yan. Ilagay ko dito, nanay. Ayan. Mula dyan hanggang dito, nanay. Mula dito hanggang dito, si tatay. Mula dyan hanggang dito, si anak. Ngayon, kung wala kang tatay, edi bawasan mo. I-divide mo. Kung ilan kayo, huwag nyo na akong pahirapan. Kayo na mag-isip. Basta, equal portion na dapat punan. So, may portion ka na dapat mong punan. Dapat pinupunuan mo yan sapagkat walang ibang magpupuno yan. Dapat pinupuno nyo yan pare-pareho ng affirmation, ng love, ng thoughtfulness, ng care, ng concern, ng pagbibigay ng pagpapahalaga, pagdamay, respeto, etc. Sapagkat nababawasan ito ng maraming mga alalahanin, concerns at problema. So imagine kung mayroong isang hindi nang pagpupuno. Kulang yan. Kasi one can only do much. Hanggang dito lang si nanay. Hanggang dito lang si tatay. Yung anak hindi nagbibigay, o kaya si tatay hindi nagbibigay, bawas yan. Kasi dapat laging puno yan.
Ang problema nga yung iba, kuha lang ng kuha. Kuha lang ng kuha mula dito, pero hindi naman nagbibigay. Hindi nagbibigay ng ligaya, hindi nagbibigay ng pagpapala, nagbibigay lang ng problema. Kaya nauubos ito. So imagine, you have to have one full of this every day. So paano gagana ang pamilya kung laging kulang? At kung isa lang ang nagpupuno niyan, tama, sa pamamagitan ng isang nagsasyaga, nagsasakripisyo, sa pamamagitan ng isang umuunawa, nagmamahal, nagbibigay, sa pamamagitan ng kahit isang miyembro ng pamilya, gagana pa rin naman yan. Gagana pa rin yan. Araw-araw gagana pa rin. Pero may hangganan yan. Kasi siya na nagbibigay, kailangan din niyang kumuha. Paano siya kukuha kung wala kang ipinibigay sa kanya? Kaya hindi mo pinupunan ito. Lagi na lang siya. Darating ang pagkakataon, bibigay din siya. This will explain why kahit mayroong nagdadala, kahit may isang nagbibigay, gumagana pa rin, pero eventually, masisira pa rin ang pamilya. Bakit? Kasi dapat lahat nagbibigay. Huwag mong iaasa sa isa. Sapagkat ang punuin ito ay responsibilidad ng bawat isa. Tandaan natin, hindi lang ang Diyos Ama ang nagbibigay o nagmamahal. Hindi lang ang Diyos Anak ang nagbibigay o nagmamahal. Hindi lang ang Espiritu Santo. Lahat sila. Kaya ang pagmamahal sa pagitan ng Santissima Trinidad, hindi nababawasan, umaapaw pa. Produkto nga tayo ng pag-apaw na yan, di ba? Kaya natin sila. Hindi nga ba, tulad ng sabi ko, bukod sa Diyos, sa pamilya tayo humuhugot ng lakas talaga. Huwag natin itong iasa sa iisa sapagkat tayo ay isang pamilya.